pa ang nangungulela pagdating sa pagsisimba. Alamin sa pag-aksyon ni Patricia Mangune. Abas, na 48% lang o halos 5 sa bawat 10 Pilipino ang masipag dumalo sa kanilang religious services linggo-linggo. Nangunguna sa kasipagan sa pagsimba ang mga Iglesia ni Cristo, kasunod ang mga Muslim at pangatlo ang ibang mga Kristiyano. Ang mga Katoliko nangungulela. Noong 1991 pa ang huling pinakamataas na regular attendance ng mga Katoliko ay nasa 6 observers. Sorry po, hindi po ako nag-survey ito. Pinakita ko lang sa inyo. Sad to say, tayo po hindi naman nangungulela. Kaya lang, hindi tayo wala tayo sa top 1. 71%. Ano tayo po yung pangatlo? Doon tayo nabibilang sa mga other Christians. Hindi lang in-specify yung ating mga pangalan. Pero doon tayo nakabilang. Ang nangunguna mga Iglesia ni Cristo, which is 90% ba? 90. 10% na nawawala sa kanila. Yung sumunod, mga Muslim, 80%. 20% lang nawawala. Nasa pangatlong pwesto lang tayo, 71%. Okay? Hindi po sa pagyayabang, no? Kasi po tayo, based tayo sa Bible. Hindi tayo nagyayabang sa Diyos sa kapurihan. Naniniwala tayo na nasa atin ang katotohanan at nasa atin ang tama. Totoo po yun. No? Hindi po natin inuusgahan yung mga relihiyon na nasa paligid po natin. No? Pero gusto ko pong banggitin, huwag po kayong magtatampo, baka mamaya loyal kayo doon. Kahit nandito kayo sa atin. Okay? Hindi po natin sila inuusgahan. Pero ayon po sa Biblia po kasi, katulad ng Iglesia ni Cristo, ang mga Iglesia ni Cristo, hindi nila kinikilala na si Jesus Christ ay Diyos. Malinaw yan. Pero tayo po, kinikilala natin na si Jesus Christ ay totoo, tunay ng Diyos. Bakit? Kasi po yun ang nakalagay sa Bible. Okay? Marami pong talata, hindi na natin pakikita isa-isa, na nakalagay sa Bible na si Yesu Cristo ay Diyos, tagapagligtas, Panginoon. Marami tayong mababasa na ganyan. And in fact, ang isang katibayan niya, napakalinaw naman, ang ating Panginoon Yesu Cristo, malinaw sa Bible sinasabi, hindi po siya tao, nagkatawang tao. Malinaw po yun. Hindi na natin dapat maliwanag yan. Pag hindi nyo po naintindihan yan, kahit hindi kayo nag-aaral ng elementary, no, o high school graduate kayo, madali po maintindihan yan. Kapag sinabing nagkatawang tao, hindi siya tao. Tama po ba? Gusto ko po hingin yung inyong pagsakayon. Totoo po ba? O, nagkatawang tao salita pa lang Ibig sabihin, hindi siya tao, nagkatawang tao lang siya. So malinaw na sinasabi, pangalawang katibayan, nandito sa Bible nakalagay. Siya ang bugtong na anak ng Diyos na bumaba mula sa langit at nagkanyang tao at namatay. At pagkatapos siya mamatay, sa ikatlong araw ay muling nabuhay. Walang tao, totoong tao na namatay na nabuhay na magmuli. Maliban kay Lazaro na binuhay ng Panginoong Hesus na 4 na araw ng patay. Ang mga Muslim, okay? Ang mga Muslim, ang kanilang Diyos ay si Muhammad. Di si Muhammad Ali. Bakit? Siya po ay originally tao. Namatay po siya pero hindi muling nabuhay. At marami po sa mga konteksto nila sa Quran, hindi ko pa yung binasa, na contradict sa Bible, sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Katulad ng Holy War. Ang Holy War sa kanila, no? Basta hindi ka Muslim, kaaway ka. At para sa kanila, yung pagpatay ay kahit walang dahilan, basta labag sa kanilang pananampalataya, banal na gawain yun. Okay po, girl. Kaya yung mga extreme, hindi lahat ng Muslim, baka may Muslim dito, hindi lahat ng Muslim ganon kasama. Pero may mga Muslim na extremist, katulad ng mga ISIS at iba pa. Pinamatay nila yung mga tao na walang matinding dahilan. Ewan ko, kung napapanood nyo minsan, ginigilitan nila ng buhay. Ginigilitan, sinusunod nila ng buhay, at kung ano-ano pa yung ginagawa. Ganyan sila katindi. Pero ang matindi ko dito, bakit silang dalawa yung nangunguna pagdating sa mga religious activities? No? Totoo po yata talaga
yung sinasabi sa Bible. Meron daw dalawang pintuan. Yung isa malapad, yung isa ay makipot. Kukunti lang yung dumadaan doon sa makipot. Totoo po, di ba? Kasi technically, and literally speaking, kapag ang tao nakita mo na hindi ka magiging komportable at mas mahirap sa'yo, hindi ka doon dadaan. Sa literal, okay yun. Kasi ano yun wisdom yun eh. Pero sa spiritual realm, ang sinasabi doon sa talata ngayon, yung makipot na pintuan, ang dulo daw nun ay buhay na walang hanggan. Yung malapad, madali, maayos, maaliwalas, pero ang dulo nun ay kamatayan at kapahamakan. Okay? So maraming tao gano'n. Sa atin po, marami na ako nakausap. Ayaw nilang sumama sa mga ganitong klaseng grupo natin. Bakit? Marami daw bawal. Bawal magsubay, bawal manigarilyo, bawal mambabae, bawal manlalaki, bawal. Ang daming bawal. Ang totoo po, hindi bawal. Kundi, masama po kasi yun. Hindi lang basta pinagbabawal ng Biblia. Hindi po dapat nating ginagawa. Naintindihan? Napakasimple lang. Sa Bible po, sabi, yung daw po alam natin na mabuti, hindi natin ginagawa ay kasalanan. Yung pala nga, yung alam natin na mabuti, pero hindi natin ginagawa, kasalanan na. Yung tumitig ka raw na hindi maayos o mahalay sa isang babae o sa ano pa man, nangalon niya ka na. Ganun matindi. Tama ba? So, sa umaga po ito, papakita natin dito, napakasimple lang ng ating message this morning. Sa pamagitan ng talata, ng teksto na ating pagbabatayan, sabi niyo po dito sa Hebrew chapter 10 verse 25, huwag natin kaliligtaan o huwag natin pababayaan ang pagdalo o pagpunta sa mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng iba sa halip palakasin natin ang ating loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang pagdating ng araw ng Panginoon. Alam niyo po, kahit mga hindi Christian, kahit hindi mga mananampalataya, bukang bibig at very familiar na sila sa second coming. Hindi yan mga Christian, ha? Kasi nga, dahil sa technology natin ngayon, pati mga hindi Christian napapanood nila yan sa social media na ang Panginoong Diyos malapit na dumating. Itong panahon na ito, nasa last days na tayo, nasa huling panahon na, hindi lang natin alam yung eksaktong taon at araw kung kailan talagang babalik na ang Panginoon. Pero ako'y naniniwala din bilang pastor at ayon sa Biblia na talagang nasa last days na tayo. Kaya lang, ang sinasabi ng Biblia, yung daw isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon. So kung isang araw na lang ang natitira sa mundo para sa Panginoon, isang araw na lang sa Panginoon, yung isang araw daw sa Panginoon, 1,000 eh. Ibig sabihin, kung isang araw na lang ang natitira sa panahon natin ngayon, meron pang 1,000 taon. Matagal pa yun kung tayo ang pagbabasilan. Kasi nabubuhay lang tayo ng 70 ngayon sa generation natin. Konti na lang yung 90 na kamukha ni Nana Gordia. Tsaka ni Nana Pauline. Last na yan. Last generation na yung mga ganyang edad. Yung mga susunod dyan, at yung susunod pa, pababa na yan ang pababa. Paiksi na ng paiksi buhay ng tao. Nasa Biblia yan, Biblia yan. Ibig sabihin, kung isang araw na lang ang natitira sa mundo, sa sukatan ng Diyos na 1,000 taon, mahaba pa yun sa atin yung 1,000 years. Tama? Ibig sabihin, kung 1,000 taon, sa 100 taon na lilipas, ang matitira na lang dito sa kapilya, no? Yung kamukha nila binis. Tama ba? O kaya yung mas bata pa ka ng binis. Kaya kamukha ni ano pangalan niya, yung anak ni, no? Ilang taon na yan? O 2 taon. Sila lang ang matitira dito. Tayong lahat, mula kay Papa Felix, sa akin, kay Paring Nomer, o yung mas mababa sa akin ng konti, possible, baka magbuhay pa kayo. Pero kami, hindi na kami aabot doon. Hindi na kami aabot doon. Malinaw yun, di ba? Ako, 46, magpo-47 na. So kung mabubuhay na ako ng 70,
nasa 20 plus na lang. Tama ba? Kung 70. Kung 80 naman, ilang taon na lang? 30 plus. Tama ba? Oh. Hindi yung 1,000 taon sa isang araw ng Panginoon. Yung isang yung 100 doon. Wala pa yung 900. Tapos na tayo lahat dito. Patay na tayo lahat. Meron pang 900 na natitira. Bakit ko sinasabi ito? Mga kapatid, maiksi lang ang buhay natin. Ito pong verse na sinasabi natin na pinag-aaralan natin. Napakahalaga nito, hindi natin ito napapansin. Sinasabi niya, huwag daw natin kaliligtaan at huwag natin pababayaan yung mga pagkakatipon. Bakit niya sinabi sa Bible yan kung totoo hindi mahalaga? Mamaya makikita natin yung kahalaga. Pero ito sa totoo lang, nakakalungkot. Paulit-ulit ko kayong tinatanong kapag nadadaanan natin ng ganitong klase ng mensahe. Ano ang mahalaga? Mahalaga ba sa inyo ang gawain ng Panginoon? Gusto ko sumagot kayo ngayon, huwag kayong sasagot kapag hindi totoo. Huwag kayong sasagot kapag hindi totoo. Yung mga gawain ng Panginoon, especially dito sa ating church, mahalaga o hindi? Kaya nga, sumagot kayo lahat. Kasi hindi nyo pwedeng pasinungalingan yun. Ngayon ang tanong, kung ito ay mahalaga na malinaw sa inyo, ba't hindi natin ginagawa? Yung kasi ang tanong eh. Kasi yung tanong kung mahalaga to o hindi, 100% sasabihin ng natin sa atin mahalaga. Walang iniwan lang yan sa pagtanggap sa kaligtasan. Kahit sino tanongin mong tao, gusto mo mapunta sa langit o sa impyerno, hindi na pipiliin yung impyerno. Ang pipiliin na langit. Pero ang tanong doon, ang labanan doon, paano ka pupunta sa langit? Hello? Tanongin niyo yung mga tao, Brad, saan mong suporta? Impyerno o langit? Hindi na pipiliin yung impyerno, pipiliin na langit. Ang tanong, paano ka pupunta sa langit? At bakit ka mapupunta sa impyerno? Yun ang labanan. Ganun din po sa atin. Alam natin na napakaalaga ng lahat ng gawain ng Panginoon, especially ang Sunday service. Tinalaga natin to every Sunday. Sapagkat ito ay pagsamba natin sa Panginoon. Napakahalaga nito. Sabi ko sa tambungbong nung last Sunday, mga bago yun hindi tayo umatin sa church every Sunday para maligtas. Mga bago sila eh. Kasi yung iba sa kanila, akala nila, maliligtas sila atin ng Sunday. Atin ng Sunday, hindi atin. Mahalaga po yung pag-atin, yung pinag-uusapan natin ngayon eh. Huwag natin pabayaan yung pagtitipon. Pero hindi po tayo umaatin sa church every Sunday para maligtas. Umaatin tayo ng church every Sunday kasi ililigtas ka na ng Panginoon. Mga kapatid, doon pa lang sa basic na yun. Dito pa lang, kumbaga sa boxing, tapos nalaban, knockout na. Iniligtas ka ng Panginoon eh. Tapos, yung pagdalo sa gawain na para sa iyo naman, ikaw ang makikinabang, pinapabayaan mo. Pinapabayaan natin. Samantalang ang Panginoon, ni minsan, ni kahit konting oras, hindi siya nagpabaya. Mula nung nanalangin siya sa Garden of Gethsemane, pinapanalangin niya na huwag nang sanang dumaan sa kanya yung paghihirap ng dadanasin niya. Pero ang sabi niya, hindi pwede. Susundin pa rin yung kalooban ng Diyos. Papatayin ako sa krus, ipapako ako sa krus, papasamin ko ang kasalanan ng buong mundo, ililigtas kita. Hindi kita pababayaan mapunta sa kaparusahan sa kul ng impyerno na walang hanggan. Hindi siya nagkulang, hindi siya nagpabaya. Kaya na sinasabi niya sa unang Pedro, ang Diyos daw natin ay hindi mapagpaliban. Hindi na nais na ang sino mang kaluluwa o isa man, kaluluwa ay mapahamak sa apoy ng impyerno. Pero tayo, ilang beses na tayo nagpabaya sa mga gawain. Pato-pato sa langit, Ama, huwag magagalit. Diretsahan tayo bilang mga mananampalataya. Ilang beses tayo nagpapabaya sa mga gawain. Kung baliktarin natin yung situation, kung ang Diyos maging pabaya sa atin, maging irresponsable, ano kaya buhay natin ngayon? Tanungin niyo yung sarili niyo.
Hindi ako nagtatanong sa inyo, tanongin niyo yung sarili niyo. Kung ang Diyos natin ay irresponsableng Diyos, nagpapabaya siya sa bawat oras at pagkakataon sa buhay mo, mula pa noon, ngayon, at mga darating pa, tanongin niyo sarili mo, anong buhay meron ka ngayon? O anong buhay yung magiging buhay mo sa kinabukasan? Pag-isipan niyo po mabuti. Sana po tumibot sa puso't isipan natin. Mamaya Christmas program natin, ilang taon na ang dumaan sa atin. Puro Christmas program, taon-taon. Pero after ng Christmas program, lumipas na ang isang taon sa buhay mo. Papasok ka na naman sa panibagong taon. Ano na naman ang mangyayari sa buhay natin sa loob ng isang taon? Di ba kayo galit? Hello? Huwag kayo magagalit. Kasi pag nagalit kayo, hindi kayo sa akin nagagalit. Sa Panginoon kayo nagagalit. Kasi siya yung nagsasabi dito eh. No? Inuulit ko lang sa inyo. Hindi tayo makakita kasi totoo po ito. Totoo ito. Bakit importante ang gawain? Hindi ko po gumalawa ng PowerPoint kasi para mag-focus kayo sa pakikinig. Una, ano muna pala yung mga gawain natin? Ito yung mga basic. Basic lang to ha. Pero napakarami pa. Una, yung Sunday service. Ito yung pinakamahalaga. Yung pagtitipon natin every Sunday. Sumasamba tayo sa Panginoon. Prayer meeting. Care group. At kung ano-ano pang group. Eh? Meron po akong mga kaibigan sa mega church dito sa Baliwag. Hindi ko nasasabihin yung pangalan ng mega church. Napakasipag nilang mag-big group. Sipag nilang mag-big group. At hindi basta-basta yung big group nila. Hindi ko sinasabi na iwan tayo sa kanila. Hindi yun yung pinag-uusapan. Sila po pag nag-big group sa mamahaling restaurant, sa Starbucks, Coffee Bean, pagka gusto magkape, kung ano-ano. Alam niyo kung bakit nila ginagawa yun? Kasi gusto nilang patulungan yung mga kapatid nila sa pananampalataya. Ngayon, hindi natin kailangan mag-Starbucks para umating tayo sa gawain. Dito lang o, simple lang dito sa lamesa, okay na. O kaya sa bahay-bahay nyo. Bakit ano pinag-uusapan? Hindi naman kung saan yung lugar. Kung ano yung ginagawa natin. Naku, ano po ba? Yung iba po sa kanila nagsasacrifice. Mayayaman yun. Pero po ako kakilala doon. Di group leader siya. Pag hindi siya makakatin, mayaman po kasi yun eh. Hindi ko nasasabihin kung sino. Taga dito lang sa Baliwag. Lahat ng sasakyan niya, pinapagamit niya. In fact, bumili po siya ng isang sasakyan. Babaraan nyo ang Toyota Vios. Kasi, kapag aalis yung mga kapatid, tapos wala siya, no? Ayaw na niya ipahiram yung mga sasakyan niya na dati kasi ginagamit na yun eh. Bumili siya ng bago. Ang purpose nung binili niya, hindi para sa kanya. Ang purpose nung parang magamit siya dun sa nag-meeting group. Hindi po talaga ang purpose nung. Bakit ko po kinikwento yun? No? Eh wala naman tayong mga ganun. Hindi yun ang point. The point is, kasi mahalaga yung gawain na ginagawa nila. Okay? Hindi natin kailangan ng kotse, hindi natin kailangan ng sasakyan o anuman para makaating sa gawain. Ito yung totoo. Specific dito mismo sa atin. Tayo, hindi na nga tayo nagtatravel ng malayo eh. Para umating sa gawain. Tama po ba? Hindi tricycle na. Hindi na natin kailangan mag-tricycle eh. Para umating sa gawain eh. Tama po ba? Pero yung iba po, alam na nagtatravel 2 hours, 3 hours para makaating ng gawain ng Panginoon. O imagine mga kapatid kung ganun yung situation mo. Wala na tayo. Kasi situation natin, maginawa na natin, komportable na natin. Eh? Bakit mahalaga yung mga gawain po natin? Bible study, fellowship, sa labas, sa loob, at iba-iba pang gawain. Okay? Pasalamat po tayo ang ating church sa Diyos ang Kapurihan. Hindi natin tinataas ang ating sarili. Ang ating church ay mas malaki yung advantage natin sa iba pang church. Hindi natin kino-compare.
Sinasabi lang natin na very privileged tayo na tayo may mga gawain. Hindi lang tayo typical na Sunday service, prayer meeting. Meron tayong care group ng mga kababaihan. Meron tayong care group ng mga youth. Meron tayong family devotion. Kami mga kalalakihan, meron kaming young husbands care group every Thursday. At may mga iba pang gawain. Alam niyo yung mga church, yung mga napapag-ispila ko na iba, sabi nila, Pastor, kailan kaya magkakaganyan yun sa amin? Hindi ko nga sa atin, nakukulangan pa tayo eh. Alam niyo, tamad pa kami nung lagay na yun. Marami pa kaming pagkukulang. Even ang bawat isa sa atin, marami pa tayong kulang. Kung tutusin sa dami po natin, 100 tayo mahigit. Halos hindi na tayo magkasya dito sa kapilya. Kung aatin lahat ng ating member, halos hindi na tayo kakasya. Can you imagine? Kung lahat tayo, magkakaisa tayo, maging masipag sa gawain. Meron tayong pusang palok sa mga gawain ng Panginoon. Imagine niyo po kung gaano maganda yung buwis ng ating Panginoon. Number 1, bakit importante yan? Number 1, itong edify. Sa Tagalog ng edify o edification, pagpapatibay. Pagpapatibay. Kaya maraming mananampalataya, hindi nagiging matibay. Kahit matagal ng mananampalataya. Napapansin niyo po ba? Ang paglago at pagpapatibay sa pananampalataya, hindi patagalan. Kaya nga po minsan, merong mga mananampalataya na bago lang, mas matibay at mas matatag pa siya doon sa 20 taon na mananampalataya. Alam niyo po bakit? Kasi po, nagagawa niya yung proseso at pamamaraan ng pagpapatibay. Saan po siya na-edify? Bakit siya tumitibay? Sa lahat ng gawain ng Panginoon, sa lahat ng pagtitipon ng Panginoon. Tama ba? Kung mag-limang kayo o hindi, yun ang totoo. Kahit anong klaseng activities dito sa mundo, kahit hindi masama, hindi natin sinasabi kung masama. Sa labas, secular na activities, lahat yan, okay yan, mabuti yan. Pero hindi yan ang makakapagpatibay sa ating buhay pananampalataya. Businessman ka, lumalago yung business mo. Maganda yun, makakabuti yun sa'yo. Pero hindi yun ang magpapatatak sa spiritual na buhay mo. Sometimes, ginagamit yun ng Panginoon sa iba't ibang kaparaanan. Kung Kristiyano ka, masyado ka na-focus sa negosyo mo, nakalimutan mo ng Panginoon, nakalimutan mo ang gawain ng Panginoon, tapos tinanggal sa'yo, doon mo marirealize na ang kailangan mo talaga ay ang Panginoon. Gagamitin siya. No? Pero hindi siya talaga yung, not necessary siya talaga yung kailangan para ma-edify ka. Kasi spiritual needs ang kailangan natin eh. Spiritual. Yung mga pang-secular, yung mga pang-physical, ginagamit ang kasapapan ng Panginoon para gamitin natin sa gawain ng Panginoon para magamit din sa pagpapatatag ng ating pananampalataya. Tools siya, tools. Kagamitan lang siya. Pero hindi siya mismo yung magpapatibay at magpapatatag ng ating buhay pananampalataya. Kundi, ang salita ng Panginoon, ang Panginoon mismo, at ang kanyang mga gawain. Kaya importante yung gawain eh. Kaya yung sinabi niya yan, ay huwag natin pabayaan yung mga pagkakatipon. Huwag natin pabayaan. Pag pinabayaan po natin yan spiritually, napakasimple lang ng logic ng explanation. Ang ating physical, pag pinakakain mo yan, tataba yan, galakas yan, lulusog yan. Pag hindi mo pinakain yan, mamamayat yan. Manghihina yan. Ganun din sa ating spiritual na buhay. Ang pangit kong tingnan, hindi proportion. Yung ating physical na katawan, malusog na malusog, healthy na healthy. Pero yung spiritual mo, nakakaluntoy. Parang ang palaya na kulay dilaw na kulubot na ngayon ang palaya eh. Lalo pang mamumulubot at katanda na. Ganun po ba? Kaya kung napaka-importante yung gawain ng Panginoon.
to edify on edification. At yung pong pag-edify na ito, yung pagpapatibay, hindi lang sa iyong sarili. Kasama ang mga kapatid natin sa Panginoon. Ito po mga kapatid, sasabihin ko ng diretsuhan sa inyo. Yung prayer meeting, bakit kami isa ng 20, 25, 30? Okay? Naisip niyo po ba kung sino yung pinagpe-pray nila? Yung mga natin dito. Naisip niyo kung sino yung pinagpe-pray nila? Naisip niyo? Isipan niyo po. Yung mga umatin dito, halimbawa yung anak mo umatin, isipin mo kung sino yung pinagpe-pray ng anak mo. Ano yung pinagpe-pray ng anak mo? Asawa mo, kapatid mo, yung umatin dito, tanong, minsan nga tanongin niyo sila, anong pinagpe-pray mo? Sino pinagpe-pray mo? Hello? Ang hirap eh, tumatahimik kayo pagka seryoso ang usapan eh. Mamaya may parapol tayo. Diba ati kayo? Di ba? Hindi, huwag ka magpaparapol eh. Hindi sa'yo yung prize. Kamagala. Wala yata magpaparapol. Eh, naisip niyo ba yung minsan? Hindi ka umati ng prayer meeting, pero isa ka pala sa pinag-pray. Hello? Sarap po, no? Nanonood ka ng TV, naglalaba, nagmimerienda, tapos may nagpe-pray sa'yo. Okay ba yun? Okay ba yun? Hello? Nagkakapi ka sa Starbucks, tapos may nagpe-pray sa'yo. Ingatan mo po si kuya ganito, ingatan mo si ate na ganito, pero ikaw nagkakapi ka sa Starbucks, tapos may nagpe-pray sa'yo. Sarap ba? Nag-problema ka sa pangangailangan mo. Nagtatrabaho ka, nag-overtime ka, pero may nagpe-pray pala sa'yo ng pagkakataon na yun. Sana po si kuya, si ate nyo ganito, mag-provide po yung kanyang pangangailangan. Sana po ay tulungan niyo po siya sa problema pinagdadaanan niya. Masarap ba? Masarap. Masarap pa sa pakiramdam? Masarap sa pakiramdam kasi naalalaman natin eh. Kaya nga kinikwento ko sa inyo eh. Kung sakaling hindi nyo alam, hindi nyo ma-appreciate. Tama ba? Pero ngayon, nire-reveal ko sa inyo, kung halimbawa wala kayo doon, pero isa kayo sa pinapanalangin. Isa sa kayo sa pinapanalangin na kung ano yung kailangan mo, kung ano yung kalagayan mo, kung ano yung kondisyon mo. Pag naalaman mo, masarap sa pakiramdam, di ba? Yung mga bata, sa Diyos ang kapurihan, hindi ko tinataas. Baka mapahiya kayo. Kapag nakausap nyo sila ng harapan kung paano sila mag-pray at kung paano sila mag-request ng prayer. Kayo na tumuklas. Para kayo naman ang makaramdam. Grabe silang mag-pray. Ang talaga, totoo, hindi ko sila pinagyayabang. Hindi ko ina-expect na ang ganong edad na bata ay ganong manalita na kanilang pananalangin. It doesn't matter kung totoo o hindi yung sinasabi niya. Wala na ako doon, hindi ko na alam yun. Siya nakakaalam yun. Pero yung pag nagbigkas siya ng salita, kung sino yung gusto niyang ipag-pray, kung paano niya pinag-pray, yung mga tao ngayon, kung ano yung nire-request niya, ibang klase. Para kung matanda yung kaharap mo. Ewan ko kung maanting po ang damdamin nyo dyan. Kung hindi, eh bahala na kayo. Kung ganyan tayo katigas ng puso na. Okay. Totoo po kasi yan. No? Huwag po kayong ma-open. Edification ang pinag-uusapan natin, hindi offending. Nakaka-open lang po ito pagka hindi open-minded. Ang isip natin at hindi open ang ating puso sa totoo at sa tamang tinuturo sa atin ng Panginoon. Pangalawa, napaka-importante po ng pagpapatibay, by the way. Kasi po, sabi ko sa Bible study ko ng Thursday, ano gusto nyo kapatid? Kapag meron kang mabigat na pinagdadaan ng problema, tsaka ka magpapatibay,
O wala pa yung problema, nagpapatibay ka na. Kaya ano gusto nyo? Wala pa yung problema, nagpe-prepare ka na. Nagpapatibay ka na. Di po ba pagka may bagyo, nagpe-prepare tayo? Nag-grocery ka, bumibili ka ng ganito, inaayos mo yung bahay, kung may sira, kasi pinaprepare mo. Kung sakaling lumakas yung bagyo, yung hangin, hindi mataka yung bubungan, nire-repair mo na. Spiritually speaking, ganun din. Lahat tayo may pinagdadaanan, mga kapatid. Huwag natin iyaasa yung pagpapatibay sa pastor, sa elder, sa deacon, sa youth leader. Huwag natin dyan iasa. Minsan po ang iglesia ganito eh. Lagi tayong hanap sa mga leaders. Which is okay lang po yun. Tanggap namin ng mga leader yun. Kasi pananagutan namin yun. Responsibility po namin yun. Pero hindi lahat ng oras ang pagkakataon, doon nyo hahanapin. Hanapin nyo sa sarili nyo na maging matibay kayo. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Nung ang Panginoong Isus po aakyat na sa langit pagkatapos siyang mamatay. Di ba ano paalala po niya sa mga alagad? Magpakatibay kayo, magpakatatag kayo. Pag umalis ako rito, maraming asong gubat na papasok sa inyo. At lalapain na yung kawan. Hello? Eh nandun pa ang Panginoon sa Kristo, marami ng maling turo, marami ng problema, marami ng kaguluhan sa church. Tama ba? Pag binasa niyo po yan sa Bagong Tipan, ang dami. Yung mga problema sa mga churches doon, yung panahon ni Paul. May mga division na rin, yung time na yun. At marami pang iba. May persecution sa Book of Acts, yung mga early Christian church. No? Pine-persecute sila, pinapatay, at marami pang iba pa na ginagawa sa kanila. Sa atin po mga kapatid, simple lang ang buhay natin. Kailangan natin magpatibay at magpatatag. Lahat tayo may pinagdadaanan. Even kami ako. Hindi ako nag-o-open sa inyo. Pero sa tingin nyo ba, super pastor ako? Wala akong pinagdadaanan? Wala kami problema mag-asawa? Wala kami problema sa buhay ng pamilya? Lagi akong tumatawa, lagi akong nakangiti, wala akong problema. Kung ano yung pinagdadaanan nyo, pinagdadaanan mo din yun. Pare-parehas tayo. Ano lang ang pagkakaiba natin? No? Yung mga problema na pinagdadaanan nyo at ako, pare-parehas natin pinagdadaanan yan. Nagkakaiba naman tayo pagdating sa pananampalataya at sa pagiging matatag natin sa pananampalataya sa Panginoon. Ngayon, baka sabihin nyo, siyempre po, pastor kayo eh. Siyempre, dapat matibay at matatag kayo. Well, of course, tama yun. Bilang mga leader, dapat talaga ganun kami. But it doesn't mean na kayo na mga member, hindi kayo dapat na maging katulad namin na matatag at nagpapatibay sa pananampalataya. Take note, hindi sa lahat ng oras na andun kami. Salamat ang Diyos sa lahat ng oras na andun sa atin. Hindi sa lahat ng oras na andun kami. At hindi sa lahat ng situation, kaya namin, alam namin. Hindi. Pero ang Diyos alam niya yun. Kaya importante yung gawain ng Panginoon. Kasi doon tayo nagiging matibay at matatag. Tama? O yung mga kapatid natin na nandito, lagi natin nababalikan. Yung mga pinagdaanan nila, lalo na ng pandemic. Ang hirap ng kanilang situation. Kaya ko ba solusyonan yun? Kaya ko ba alisin sa damdamin nila in 3 seconds, in 5 seconds? Yung sakit na nararamdaman nila sa kanilang damdamin? Hindi ko kaya gawin. Magagawa lang yun ng Panginoon. At ang paraan doon, lagi tayong lumapit sa Panginoon. Sa gawain ng Panginoon. Kaya si Ate Janet, lagi ko siya sinasabihan. Yan, buhay na patotoo yan, kasama natin. Pero siya karamdaman. Hindi natin kaya solusyonan yung karamdaman niya. Kahit ubusin natin ang pera natin dito, magkakapatid, hindi natin kaya solusyonan ang problema niya. Maliban, ang magtiwala siya at manampalataya siya sa Panginoon. Kahit marami tayong pera na ibigay sa Kanya, hindi yung makakapagpagaling. Ang makakapagpagaling sa Kanya, ang Panginoon. Ano tawag dyan? Edification yan eh. Pagpapatibayan ang ating pananampalataya. Salamat na dito
nandito sila. Nakakarinig sila ng word of God, ng salita ng Panginoon, at tungkol sa Panginoon. Wala kaming magagawa sa inyo. Hindi namin kaya solusyonan na lahat ng problema nyo. Kahit ako din, pwede ko magkasakit. Nakatulad ng kanya. Oo, dami ko na nararamdaman. Pastor pa ako nung lagay na yun, ha? Masakit ang takira ko. 2 weeks na sumasakit yung kaliwang bahagi ng ulo ko. Minsan naiisip ko, may cancer ba ako sa utak? No? O may sira na ako sa utak? Sumasakit eh. Ngayon, medyo pawala na. No? At marami pang iba. Lahat tayo, hindi tayo exempt doon. Kaya dapat tayo nagpapatibay at nagpapatatag. Okay? So, paano natin nakukuha yun? Yan, sa gawain ng Panginoon. Sa salita ng Panginoon at sa Panginoon mismo. Kami, ginagamit lang kami para sa inyo. Pero hindi namin kaya ibigay 100%. Sa Panginoon lang talaga. Okay? Number 2. Ang gawain ng Panginoon ay nakaka-enlighten sa atin. Ano ibig sabihin ng enlighten sa Tagalog? Ito yung nagbibigay sa atin ng kaunawaan, kaalaman, pagkatuto sa kalooban ng Panginoon. Ibig sabihin ng enlighten. Na-enlighten tayo. Pansinin nyo. Sabi ko kanina, lahat tayo hindi exempted sa kahit anong pwedeng dumating sa buhay ng isang tao dito sa mundo. Sa lahat ng aspect. No? Sakit, problema, financial crisis, relationship problem, lahat yan. Pwede natin maging problema yan. Okay? Pero dahil meron tayong malinaw na pagkaunawa sa salita ng Diyos at sa Panginoon, naiintindihan natin yung mga bagay na yun. Okay? Natuwa ako nung nag-Bible study nung Thursday. 2 babae. Nagkikwento sila eh. Maganda yung Bible study namin. Nagkikwento sila doon sa kanilang mga experience. Hindi pa sila mananampalataya that time. Yung isa namatayan siya ng asawa. 28 years old yung kanyang asawa, ang aga niyang iniwan. Ngayon po ay nasa 70 years old na yung babae may nagkikwento na yun ng Webes. O gano'n na katagal. Sabi niya, hindi ko matanggap nun. Sabi ko, Panginoon, bakit ka ganyan? Diyos ka ba? Kinuha yung asawa niya sa aksidente. Aksidente yung asawa niya. Pero sabi niya, Pastor, ngayon ko naiintindihan na ang plano ng Panginoon, kalooban ng Panginoon, sometimes, masakit at hindi natin maintindihan. Pero along the way, lalo na nung nagimana ng palataya siya, at dumadalo siya sa gawain, at naiintindihan niya ang salita ng Panginoon, mas naging maluwag sa kanyang kalooban kung bakit nangyari. Kaya ba natin ipaliwanag yun? Kaya ba natin alisin sa damdamin niya yun? Hindi natin kaya yan bilang tao. Pansamantalang comfort nabibigay natin. Pero ang nagbibigay talaga ng pangmatagal ng comfort, walang ibang hindi ang Panginoon. Yun. May mga problema na hindi talaga nasusolusyonan na. Nagwawakas na sa isang malungkot na pagtatapos. Pero ang Panginoon napakabait. Kasi kahit na very negative yung pagtatapos, ang Panginoon kaya niyang i-divert yun into positive. Katulad ng kamatayan niya sa krus. Yung kamatayan ng Panginoon sa krus, kung tutuusin, hindi po siya, no? Hindi siya dapat karapat-dapat napatayin para sa magsasama katulad natin. Pero naging worth it siya. Kasi naligtas tayo sa isang tiyak na kapamakan. Amen. Ganun din Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. So kapag malalim po yung pagkaunawa natin at pagkaalam natin sa Panginoon at sa salita ng Panginoon, naliliwanagan ang ating isip, naliliwanagan ang ating mga puso, nauunawaan at natatanggap natin ang bawat mga situation sa buhay natin. Yung isa, namatayan naman ang panganay na anak. Ang sabi daw niya sa Panginoon, Panginoon, lahat gagawin ko. Mga debotong Katoliko eh. Matindi sila. Nung nasa Katolik sila, mga deboto sila. Panuhod sa simbahan, gumagano sila. Madami silang nare-request sa Panginoon. Isa sa request niya, huwag mo akong babawian ng anak.
Totoo yun. Yung tinestimony niya, sabi niya, buti po, bawiin nyo na lang siya pagkapanganak. Pero kung pag malaki na, huwag po, hindi ko po matatanggap. Yun ang sabi niya sa kwento niya. Namatay yung kanyang panganay, 16 years old. Nagalit siya sa Diyos. Ngayon, ang ganda nung sinasabi niya tungkol sa Diyos sa pagkamatay ng kanyang anak. Kasi po, nai-enlighten sila sa salita ng Panginoon. Naiintindihan nila, nalulubag ang kanilang kalooban, sapagkat ang Diyos po natin hindi siya nagkakamali. Kapag ka mayroong masamang nangyari sa buhay natin, ang natural thinking natin mga tao, mali ang Panginoon bakit niya ginawa yun? Hindi mabuti yun masama yun tama? Tama ba? Nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng mahal sa buhay, na ganito yung nangyari sa'yo, may sakit ka, tinaningan ng buhay mo. Panginoon, mali ito bakit pinapahintulot nyo to? Bakit ginagawa mo to? Di ba, tama ba? Pag nandun tayo sa situation na gano'n, hindi pa pwedeng hindi natin yung maisip. Tama ba? Naiisip natin yun. Natural. Response ng utak ng tao. Pero bilang mga mananampalataya, kapag nababasa natin ang Word of God, at kapag ka nakakadalo tayo sa gawain ng Panginoon, nai-enlighten tayo. Nauunawaan natin ang kalooban ng Panginoon. Nakikilala natin ang Panginoon na hindi siya nagkakamali sa lahat ng mga bagay na pinapahintulot niya at mga bagay na kalooban niya. Tayo ang nagkakamali. Kaya nagiging negatibo yung outcome sa atin. Tayo ang nagkakamali tayo ang nagkukulang, tayo ang nagkakasala. Pero ito ang napakagaling sa Panginoon. Napaka-makapangyarihan ng Panginoon. Kahit negatibo yun at masama, yung nangyari na yun, ang Diyos, kino-convert niya talaga sa positibo at sa kabutihan. Tama? O specific natin sa may sakit, para kay Ate Janet. Yung babaeng inaagasan ng 12 taon ng dugo, yung babae, yung istorya sa Bible, totoo yun na nangyari 12 years. Ano kaya damdamin niya? For 12 years. O imagine niyo to, isipin niyo mabuti. Ano kaya ang iniisip niya? Ano ang nararamdaman niya? Ano ang damdamin niya sa bawat araw na lumilipas sa loob ng 12 taon? O isipin niyo, 12 taon, isang araw na lang ang pag-usapan natin. Sa loob ng 12 taon, ano kaya dalaman ng damdamin niya ng isang araw? Isang gabi, natutulog ka o hindi ka makatulog. No? Ano kaya ang iniisip niya? Ano kaya ang damdamin niya? O na-imagine nyo na. Nararamdaman nyo na parang kayo doon. For 12 years, mga kapatid. And then after 12 years, ang sabi niya, kapag nahawakan ko yung laylayan ng damit ng Panginoong Isus, gagaling ako. Gumaling siya, hindi. Gumaling. 12 years. Anong damdamin niya? Nung hindi pa siya gumagaling, possible. Ang iniisip niya, bakit Panginoon pinahintulot mo? Ang dami-daming babae dito, bakit ako lang? Bakit ako pa yung 12 taon na inaagasan ng dugo? 12 years na. Wala ka bang awa? Hindi ka pa Diyos? Pwede natin isipin yun, mga kapatid, pag kayo natin sa situation na yun. Tama ba? Namatayan ka ng anak. 9 months mong dinadala sa sinapupunan. Napakaingat mo. Tapos nung paglabas, nagbayad ka pa sa ospital ng 100,000, namatayan ka pa ng anak. Ano sasabihin mo? Ano magiging damdamin mo? Pero nung pinagaling ka ng Panginoon, ano damdamin mo? At kung hindi ka pagalingin ng Panginoon, ano damdamin mo? Kaya po importante ang salita at gawain ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Mananampalataya. Okay? Ito, lagi ko itong sinasabi, lagi ko itong illustration. Kahit ang asawa natin, yung pinakamabigat na nasa nakalilim na lima ng puso mo, minsan hindi na kayang alisin. Hindi ka na kayang i-comfort.
Minsan, nagdidiskusyon kayo kahit paano paliwanag nyo, both sides. Hindi kayo magkaintindihan. Kahit ang linaw naman ang paliwanag. Pero Panginoon lang ang pwedeng gumawa nun. Kaya yun ang importante. Ang Panginoon, ang gawain ng Panginoon, ang salita ng Panginoon, yun ang mahalaga. Salamat kung meron tayong nasa tabi natin na lagi nakasuporta, lagi nag-encourage, nagpapaalala. Pero higit sa lahat walang iba, kundi ang Panginoon. Hello? Isip pa ba? Mamaya pa tayo, ubusin natin yung oras. Kung ayaw mo na akong magsalita, palitan nyo na ako. Pag marami ka nag-i-speak dito, madalang na lang ako nag-i-speak. Sa labas na lang ako nag-i-speak. Pero kung gusto nyo, every month, meron. Pangatlo! O, pangatlo na tayo. Dalawa na lang. O kaya, i-skip na natin to, encourage. No? Pagpapalakas. Nagiging malakas tayo kasi kapatid to ng pagpapatibay eh. Nagiging malakas tayo sa pananampalataya. Diba? Minsan, down na down ka na. Minsan, wala ka ng pag-asa. Nakahatid ka ng women's care group. Nakita mo si Michelle. Nakita mo si Ate Ine. Nakita mo si Ate Merle. Si Ate Rosana. Lumakas ang loob mo. Meron sila sinabi tungkol sa'yo. Tungkol sa Panginoon. Tumibay ka, na-encourage ka, napayuhan ka. Dapat sana magdidesisyon ka na, ito yung gagawin ko eh. Mga kapatid, ano po ba maganda? No? Eh yung matita sa gawain ng Panginoon, napayuhan ka ng mas maganda. Nakausinan ka ng maganda. Lumakas yung loob mo. Nagkaroon ka ng pag-asa. May pag-asa pa pala. Kala ko wala na eh. Ginagamit siya ng mga Panginoon. Ay, ginagamit siya ng Panginoon para sa atin, mga kapatid. Huwag natin i-ignore yan. At huwag natin mamalitin yan. Huwag natin mamalitin yan. Minsan sa mga simpleng situation na ganyan, ginagamit din ng Panginoon sa isang napakalaking kabutihan sa buhay mo. No, na-encourage tayo. Pangatlo, hindi ko na tuloy na babanggit yung mga verses. Pang-apat pala, sa pagdalo natin sa gawain ng Panginoon at tumatatag tayo sa pananampalataya, nagiging eligible tayo. Ang Tagalog ng eligible, kayo mag-alala, tinatagalog ko naman. Pag sinabing eligible, nagiging karapat-dapat tayo. Tayong lahat, hindi tayo nakakapaglingkod sa Panginoon dahil sa ating mga sarili. Okay? Diyos ang nagka-qualify. Diyos ang nagbibigay ng kakayanan sa atin para maging karapat-dapat tayo. Ako lagi ko sinasabi sa inyo, ako bilang pastor, hindi ako matalino. Sa sekular, sa ibang mga bagay, hindi po ako matalino kumpara sa ibang mga pastor. Ibang mga pastor, pag nag-preach siya, pure English, walang Tagalog. Ako po hindi ko kaya yung pure English, Taglish lang. Taglilis. Pero ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng karapatan, kaya tayo nagiging karapat-dapat. No? Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 1 verse 27, tinawag daw niya yung mahihina, yung mga mangmang, para ipahiya niya yung mga matatalino sa lipunan. Ano po ibig sabihin dito? Sa secular, maraming matatalinong tao, nakapag-aral, graduate ng mga matataas na degree. Graduate ng matataas na degree. Engineer, doktor, at kung ano-ano pa. Pero ang Panginoon iba. Tinawag niya ang bawat isa po sa atin sa isang napakataas na pagkakataon. Alam niyo po, ayon sa survey sa Amerika, 4 ang matataas na ginagawa nila. No? Kabilang na yan, mga engineer, mga doktor, mga ganyan. No? Kung mayroong astronaut, mayroong ano kasama na yan. Pero alam niyo po ba, ang pinakamatindi sa lahat, yung naglilingkod sa Panginoon. Yun ang pinakamatindi.
Kasi po yung kanyang boss, hindi presidente. Ang boss niya ay ang Diyos, ang lumalang ng langit at lupa. Yun ang ating boss. Yung company natin, eternal. Walang lugi, walang pagsara. No? Kahit mag-COVID, walang sarahan. Kasi langit yun, eternal. Hello? Pero dito sa lupa, wala. Kahit kano kaganda yung kumpanya mo, magsasara yan. Nalulugi yan. O kung hindi malugi yan, ikaw ang tatanggalin. Pag matanda ka na, 60 years old ka na, 70 years old ka na, hindi mo na kaya aalisin ka na sa company. Yung lahat ng magagandang ginawa mo sa company, para sumikat yung kumpanya, para yumaman yung kumpanya, wala na lahat yun. Magiging kwento ka na lang. Yun ang pinakamagaling na empleyado namin, pinakamagaling na manager namin. No? Si Dan Carlo Dibla. Wala na ngayon, patay na ngayon yun eh. Wala na. Tapos na. Tapos na yung karir mo. Pero sa Panginoon, yung tumawag sa atin, yung ginagawa natin paglilingkod sa Panginoon, yun pinakamataas. Hindi yun nawawala ng kabuluhan. Recorded yun lahat sa Panginoon. Kahit wala kang SKS at PhilHealth. Dito sa secular, lugi tayo eh. May mga company, hindi ka bibigyan ng SKS, hindi ka bibigyan ng PhilHealth. No? Walang separation pay. Walang back pay. Diba? Sa barko, pag naputulan ka ng daliri, may kaukulang bayad. Kaya naputol na yung daliri mo. Kahit 1 milyon, hindi mo na mababalik yung daliri mo. Naputulan ka ng ulo, milyon yun. Sa trabaho, sa barko. Kaya lang, hindi na mababalik yung ulo mo. Bigyan ka na 10 milyon. Dahil sa pagtatrabaho, dedication mo sa trabaho, naputol yung ulo mo, naipit yung ulo mo, bigyan ka 10 milyon. Kaya lang, hindi mo na mababalik yung ulo mo. No? Yung kasama ko dati na officer, no? Kwento lang niya to, kasama niya dati, hindi ko nakasama yung officer. Tinamaan siya ng lubid sa balkon. Lubid po sa balkon na pantali dun sa gilid. Kaganito kalalaki yung nylon. Pinabatak po yun. May aparato po yung para mabatak. Kasi napakalaki ng barko, hindi mo basta-basta pwedeng patakin ng mahal yun. Pinabatak yun. Umigkas. Yung laki na ganito, yung lakas ng impact nung tumama sa kanya, buong katawan. Yung buong katawan niya na-paralyze. Nantanggulan. Alagay sa laki ng nakuha niya, bilyon. Kaya lang ang laki din ang pagdudusa ng pamilya nila. Habang buhay nilang inaalagaan. Wala na lang tanggula eh. Pasang lahat ng mga buto eh. Buti nga nabuhay pa eh. Sakripisyo yun. Sa trabaho yun. Tapos yun ang aanihin mo. Pero sa Panginoon mga kapatid, ilang beses natin paniniwalaan yung salita sa 1 Corinthians 15:58 na lahat ng ating ginagawa ay hindi mawawala ng kabuluhan sa harap ng Diyos. Gaano natin nararamdaman yung mahalaga ng verse na yan, mga kapatid? Kumpara sa mga ginagawa natin dito. Yung mga halimbawa na sinasabi ko sa inyo, matitinding halimbawa ng uyo kung tutunasan. Pero ano ang inabot nila? Pero tayo, paglilingkod sa Panginoon ang pinag-uusapan natin. Gawain ng Panginoon ang pinag-uusapan natin. Siya ang nangako, sabi niya, hindi mo awal ng kabulan lahat ng ginagawa niyo. Sa harapan. Hindi yan mananakaw. No? Kumbaga sa bangko, habang silid tayo ng silid sa bangko ng Panginoon, hindi yung pwedeng nakawin. No? Tubo ng tubo yung interest nun sa Panginoon. Hindi ka tulad ng literal na pera. So mga kapatid, nagiging karapat dapat tayo sa harap ng Panginoon dahil sa Kanya. No? Tinawag niya tayo, ginawa niya tayo, nilikha niya tayo, niligtas niya tayo para sa layunin, para sa Kanyang kaluwalhatian. Huwag natin sayangin ang oras at pagkakataon ng buhay natin. Magpapakahirap tayo ng magpapakahirap. Hindi yung masama yun. Ulit-ulit mong naririnig. Lahat
bagay na yan, hindi masama. Nagpapakailan pa sa pag-aaral, nagpapakailan pa sa pagtatrabaho, nagpapakailan pa sa pagkita ng pera, lahat yan, okay yan, mabuti yan. No? Pero lahat yan, at the end of the day, matatapos na rin lahat yan. Paglubog ng araw, yung totoong araw, at paglubog ng araw sa buhay mo, paglubog ng buhay mo, wala na rin yan, tapos na rin lahat yan. Pero yung ginawa ko sa Panginoon, kahit matapos ang buhay natin, hindi yun nawawala. Hello? Hindi yun nawawala. Hindi na yun matatanggal. Hindi na yun mawawala sa atin. So, ang Diyos ang nagpipit sa atin para sa kanyang gawain at para tayo ay maging kapakipakinabang sa kanya. And lastly, no? Nagiging tayo? Na-entrust tayo, entrusted, no? Sa ating ipinagkakatiwala o nagiging mabuting katiwala tayo ng Panginoon. Tayo yung pinagkakatiwalaan ng Panginoon. Paano tayo gagamitin ng Panginoon? Paano tayo pagkakatiwalaan ng Panginoon? Lagi tayong wala sa gawain. Ang dami natin komento, ang dami natin pintas sa gawain ng Panginoon. Dami natin nakikitang kulang. Eh bakit ganito to? Bakit ganyan yan? Bakit walang ganito? Bakit walang ganun? Ang tanong, ikaw pa nasaan ka ba? Yun ang nakakalungkot eh. Pag may problema tayo, lumilitaw tayo. Pag nawala na yung problema, nawawala na ulit tayo. Kaya tumahimik ka naman. Titigil na ako. Titigil na ako. Basta to. Mga kapatid, totoo lang po kasi ito eh. Sa totoo lang tayo. Sa totoo lang tayo. Mga kapatid, huwag tayong maghahanap sa church, sa kapatid sa Panginoon. Lalo na sa Panginoon, huwag tayong maghahanap. Kung tayo mismo, wala tayo para sa Panginoon. Parang ganito lang yan. Request ka ng request ng panalangin mo sa Panginoon. Request ka ng request. Ang dami mong request sa Panginoon. Dami mong iniingi sa Panginoon. Pero ikaw, wala kang binibigay sa Panginoon. Hindi pera pinag-uusapan natin. Ano? Baka mamaya sa offering, lahat ng laman ng wallet niya, ilagay mo dito. Hindi rin masama. Okay lang din. Kasi sa Panginoon naman talaga lahat yan. Hindi naman talaga sa atin yan. Biro lang yun, pero kung gusto nyo tutahan, bahala kayo. Hindi kayo nagkakasala sa Panginoon. Natutuwa ang Panginoon sa inyo. Okay? Totoo ba? Tama ba yung sinasabi, no? Tama ba yung sinasabi natin ng Panginoon? Ang dami nating request, ang dami nating gustong mangyari, ang dami nating pangarap, ang dami nating lahat gusto matupad. Pero, yung nire-request natin, meron pa tayong ginagawa doon sa nire-request natin? Hello? Meron pa tayong ginagawa doon sa nire-request natin? Ano ba mahalaga? Yung binibigay nung nire-request natin? O yung pinag-re-request natin ang mahalaga? Diyan tayo isa nagkakaproblema. Tama? Importante sa atin yung mga binibigay nung nagbibigay sa atin. Pero yung mismo nagbibigay, hindi siya importante sa atin. Kilala lang natin siya kasi may kailangan tayo sa kanya. Humihingi tayo sa kanya. Yan ang problema natin. Panginoon, ito po pangarap ko eh. Panginoon, loobin niyo po na ganito. Matuloy po sa akin ganito. Maging ganito po sana. Bigay niyo na po yung ganito. Ganito po sana. Ang dami. Pero ang tanong, yung kinakausap mo na hinihingian mo, may oras ka ba sa kanya? Meron ka bang binibigay sa kanya? Meron ba siyang request sa'yo na kahit isa lang eh, nire-request na sa'yo na binibigay mo? Ito, nire-request ng Panginoon, Hebrew 10:25. Huwag na natin pabayaan yung mga pagkakatipon. Yan lang nire-request niya. Hello? Sige, maging totoo tayo sa sarili natin. Matatapos na ako. Ilan ang nire-request niyo sa Panginoon? Mula pa noon, yung mga tinuguna, saka hanggang ngayon. Ayan, ang sinasabi ko. Hindi natin kaya bilangin yan, mga kapatid.
Kahit ako, dami ko pang nire-request sa Panginoon. Literal, financial, spiritual, marami. Dami. Pero ang Panginoon, meron na isang request na pinagbigyan natin. Meron na ba? Hello? Meron na ba? Okay. Babalikan natin yung pinaka-umpisa, ano? Ang Panginoon natin nung namatay sa krus, yun na yung pinaka-ultimate, pinakasagat na ibinigay na sa atin lahat. Wala na iba pang tutumbas doon. Okay? Kalimutan na natin yung marami nating request doon. Ngayon, na ibinigay ng Panginoon na. Kaya na, pampaluwag loob, ibinigay na ng Panginoon, kalimutan na natin. Okay? Pero yung ginawa sa atin ng Panginoon, na nagbuwis siya ng kanyang buhay, para sa iyo, para sa atin, hindi pa po kasapat na dahilan yun. Para, bawasan naman natin yung request. Kundi ang hindi naman natin sa Panginoon, Panginoon, ano po ba yung gusto nyo? Di ba kami sa masarap yun? Ano po ba gusto niyo, Panginoon? Kayo po ba meron kayong gusto? No? Ano po ba gusto niyo gawin ko? Minsan po ba natanong natin sa prayer yun? Usual kasi bento prayer natin eh. Panginoon, salamat po, binigyan mo ako ng ganito. Salamat, Panginoon. Ganito po yung ginawa niyo sa akin. Di ba? May nagpapasalamat tayo eh. Ano ba? Humihingi tayo ng tawad. Pinapatawad tayo ng Panginoon. Pagkatapos ng mga bagay na yun, kasunod na nun, Panginoon, pagalingin niyo po ako. Panginoon, bigyan niyo po ako ng trabaho. Panginoon, sana po makapag-aral po ako. Makapagtapos po ako ng pag-aaral. Panginoon, sana po makapagpagawa kami ng bahay. Panginoon, sana po makapag-approve po ako. Panginoon, sana po ganito. Sana po ganyan. Sana po gano'n. Panginoon, bigyan po gano'n. Bigyan po gano'n. Pero, natapos na yung prayer, nag-ending na, di ba na natin napagbit ng Panginoon? Ano po ba gusto nyo gawin sa araw natin? Meron po ba kayong gustong request? Hindi po ba masarap yung nilalambing? Tama ba? Pero minsan po ba sinabi nyo, ako naman ang lalambing sa iyo ngayon. Di ba ganyan tayo mga tao, gusto natin nilalambing tayo, gusto natin na-appreciate, gusto natin tayo yung binibigyan, gusto natin tayo yung ganito. Pero minsan, tinanong pa natin sarili natin, ako naman. Tanongin natin ang Panginoon ngayon, bago ako mag-end. Panginoon, ano gusto mong gawin ko? Tanongin natin. Meron po ba gusto pagawa sa akin? Pag sumagot ang Panginoon, narinig ko na literal. Sumunod na kayo. Hindi ka lang. Okay? Sana po yung oras na ito ay naging paalala po sa bawat isa po sa atin. Hindi tayo pagkakatiwalaan ng Panginoon at hindi tayo magiging katiwala sa Panginoon hanggat hindi tayo nagsusumikap sa ating mga buhay na pagsumikapan natin na pahalagahan ang gawain ng Panginoon at ang mismong ating Panginoon. Okay? Lagi ko po ito sinasabi, dito po ako nagwawakas. Sino ba tayo sa harap ng Panginoon? Sa bilyong-bilyong tao sa buong mundo. Isa ka. Isa ka sa pinili ng Panginoon. Isa ka sa nakakilala sa Panginoon. Sino ka ba? Sa buong mundo. Eh dito ka sa San Jose, baliwala lang tayo dito sa San Jose. San Jose pa lang yan, parang may San Jose pa lang yan. Eh paano pa sa buong mundo? Sino ka ba? Kilala ka ba? Wala. Pero ang Panginoon, no? Binigyan na tayo ng special treatment. Minahal ka niya. Nagsakripisyo siya para sa iyo. Inalay niya yung buhay niya para sa iyo. Ang nire-request ng Panginoon dito, sabi niya, huwag niyo pabayaan yung gawain ko. Huwag niyo pabayaan yung mga pagtitipon sa gawain ko. Huwag niyo pabayaan yung gawain. At higit sa lahat, alalahanin niyo ko sa tuwing kayo magkakatipon. Kung
niyo akong kakalimutan. Sa problema, sa saya, sa lungkot, sa kasaganaan, sa kahirapan, alalahanin natin ang Panginoon. At lagi po natin siyang tatandaan na ang Panginoon po natin, hindi siya nagkulang sa atin kailanman. Purihin po ang Panginoon tayo sa panalangin. Panginoon, maraming po salamat sa paalala niyo po sa amin. Salamat sa pagdating mga pagkakataon na sasaktan kami sa iyong mga salita. Salamat sapagkat ang sakit na ito ay pagpapatunay na kami, Panginoon, ay marunong tumanggap ng kaunawaan sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sapagkat meron kaming sapat na pag-unawa na ibinigay niyo upang maintindihan namin ang iyong kalooban, ang iyong kagustuhan, ang iyong pagnanais, at ang iyong mga kapahintulutan sa aming mga buhay. Salamat kung anong sitwasyon meron po kami ngayon. Tumanay problema, tumanay kaligayahan, tumanay kalungkutan. Salamat sapagkat ang oras na ito, Panginoon, ay oras ng iyong kapangyarihan at oras ng iyong kalooban at oras, Panginoon, ng iyong paghihimala sa buhay ng bawat isa. Kung paano ka po kikilos, gagawa sa buhay ng bawat isa po sa amin, kahit anong sitwasyon ang meron kami ngayon. Salamat sa iyong mga salita, sa pagpapatibay mo sa aming pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa pagkakilala namin sa iyo. At ang aming panalangin, lubusan ka pa namin makilala. At kami, Panginoon, ay magpahalaga. Una sa iyong gawain, at sa mga bagay, Panginoon, na ikabubuti at kapupuri ng iyong pangalan. Pagpalain po kami at patuloy po kami na samahan sa aming pagsamba sa iyo. Sa pangalan ni Jesus.